Salamat sa Diyos sa iyang grasya. Amen? Dali lang kayo ang panahon. Kung tanawon, July 31 na. Humana ang July niya. Ugma ni August na. Amen? Nana ka paspas and salamat as gracias Ginoo. Kaabot na ni panahon na. Amen? Mayong panglawas. Mayo ang ito ang kaayo sa Dios na ba makita sa tong kinabuhi o pagkinabuhi. Amen. And salamat kayo sa Ginoo sa iyang gihimo sa kadaogan gihimo niya tong Sunday. Amen. Salamat sa Ginoo sa mga bisita and salamat sa mga bisita nga nidawat ni Jesus Christ isip ilang personal savior. Ano ba nga kanabitawng pray lang dito padayon ato mga kabanton una nga Ginoo mo padayag trabaho silang kinabuhi. Yes, tinoto ni ingon Pastor Dexter. Yes, daghan tag bisita, meaning daghan tag disciple nun. Isod gayo na nga young people ang mo disciple married. Di ba? Di na lingi ang young people nako. Way lain, yung people jud. Amen. Kay kita kamo may maka-relate silahang mga kuan ba? Mga needs spiritually and vibes kanang bitang kuyog-kuyog bitaw. Kamo mo dasig nila sa pag-invite sa church. Way lain mo dala. Yung people. Okay? So, i-pray lang na to. And salamat sa Ginoo sa kadaogan po sa banquet night. Amen? Daghan kayong ngisi ba? Nindot kayo bito nga kung ano bito nga pwede ba i-extend? Pwede na. Panahon naman i-pahulay. Pamahulay sa ta. Pero ang kalipay ba? Naagyapon, nabalon. Nahisgot din medre pagkalunis tas nagsabaa sabaa sa mga kuan ba mga nagbalik tanaw ba sa mga panghitabo. So salamat sa Ginoo. Amen. Mo man kalipay. Amen. So pray da padayon. Di lang sa event pray na to nga ang nadungog na to gikan sa pulong sa Dios. Gamit iyang alagad magpabilin to. And in times of kanang betawng kinanglanon to ba nga gamiton to mga pulong sa Dios. Prita nga ang Holy Spirit mo remind na to ba. Amen? Nindot kiminsahe gikan sa buntag, hapon, hasta pud sa gabi nindot pagayo. Amen? So i-pray lang na to padayon ang to youth department and pray na to padayon nga Ginoo lang jud mo padayong trabaho ani nila sa kasing-kasing nila mo nga bitong naa sila'y mo choose sila unsay sakto o unsay gisulti sa pulong sa Dios. Okay? So i-pray lang nato padayon kay kani man yung people dako kini sila o gana ba nga ma-train na to magayran lang jud ni sila dako ni sila mahimo sa buluhaton. Amen. So, munang i-pray lang nato and salamat sa Ginoo jud sa mao nga katong nga bulan last month youth month to ako mga daghan sila activities ato. So, salamat kay Ginoo. Salamat kay yang people sa inyohang cooperation and pray ta nga next year nasad another nasad set nga sad nga mga activities para sa mayang people. Amen? So, i-pray na to ang karon nga for month of August sa ito ang Pastor's Appreciation Sunday. I-pray na to ang speaker. And pray na to padayon si Pastor JK. Amen? Kanan na jud complete recovery lang jud. Nga mawa kanang mga pangus niya, maayo to. Pray lang na to. Then, i-pray na to padayon si Dodong manghod ni Soy-Soy.
Dito. Napirahan na ba? Dayon siya pira, no? Ang dayon ka pira. So, pray na to nga recovery lang pod. Murag pikta kuan jud yang appendix. So, i-pray lang na to jud recovery. Na yang mga magpapa dito ko yung dito sa hospital. So, i-pray lang na to. Dayon maayo lang jud human naman ang operation at least kuan na lang healing na lang. Okay? So, kana mga klaseng sakita kuan mo guna god di mo guna mo predict. Kuan ba? Kalit mo abot jud na depende sa kung say amping nimo. Dili man na ingon nga kay nidula ka pag humagkaon. Di. Usahay mo muna tong kuan ba pag nibutong appendix usahay kuan ka kay nidula kay magkaon or unsa bay gihimo. So naji marabi tawag kami may din disorder na gamay sa kuan ba mo nang ni inflame din ay uban na niabot sa eruption. So manang matungnan kuan jud. So i-pray lang nato padayon, okay? Recovery lang ni Dodong. So salamat sa Ginoo pod sa tingklase na pod sa mga high school, DepEd, elementary and high school. Klase na. Mingaw na sa yung compound kay wa na ang mga bibo ng dalan. So i-pray lang nato ni mga estudyante nga ang Ginoo magpadayon o gamit nila sila ang classroom sa eskwelahan. Mahimos lang kahayag, mahimos lang blessing dito. Yan, gikan sa elementary and padong sa I think ang college wa pa man jud kayo or na mo sugo next week probably. So i-pray lang nato. Dayon needs dayon. Yan, basta estudyante na needs. I-pray nato na dayon. Okay? So, salamat sa Dios. And di na to kalimtan ng ato ang mga activities. Ugma, pray na to padayon. Pray na to ugma nga wala untay ulan. Last Thursday, gracias sa Dios, maayong panahon. Nakapadayon mi dito sa Baroy Dako. And probably ugma magdiri sa San Juan, atras sa San Juan. Kay na nato dito ang Baroy Dako, rest ata dito. So, diri sa tadapit sa may San Juan. Okay? Tingnan nato nga maayo lang jud ang ulan aron padayon ta maka himo sa to ang Thursday nga soul winning drive. Amen. Ani gyapon ta 5 o'clock ta assemble diri. Mga after 5 minutes pray sa tadaan individually and then pray before lakaw din ta and yeah blessing kayo naaji giandam ang Ginoo ba nga mga kuan nga receptive sa pulong sa Dios. Amen. And ayo kalimot sa Friday pod ang ato ang prayer meeting. Okay, 6 o'clock. Pray na to ang ato ang prayer meeting sa 6 o'clock. And night time nga di lang kay busy sa balay. Yan anita dire magkahiusa ta para sa prayer. Kay naadyoy kahimuan ang prayer, especially naay kahimuan unity in prayer. Amen? So dako kahimuan nagkahiusa ta nagampo ng duol sa Dios. So pray lang nato na di na to walaon na tong prayer meeting kay munay isa sa magtaming na to. I know ang kaaway na to sa offenses, mga offense na to. Sige tag offense, sa meaning offense sa kwan ba? Sama na siya sa gubat ba nga dalatag mga bisita, soul winning ta, himo tag mga activities nga involved ang kalag sa tao. Mo na offense. Kung atong kaaway dili na malipay kay nakuhaan gud sila. Amen? So baningkamot jud na sila og retaliate. Manang prayer meeting, sa tuang prayer life, especially itong prayer meeting, nagkahiusa ta sa prayer, muna isa sa mga taming na to, defense na to, nasa church. Amen? Muna nga, pray ta, tabang ta, o kung ano na may time sa inyong balay, anhita,
iusa ta diri sa Ginoo sa hindi sa church sa pag-ampo sa tong Dios. Amen. Pray nato na, and yes, schedule man gyapon nato every third Sunday ato ang prayer and fasting. Kung wala problema ang imuhang sa mga hello, kani. Ang ato ang yes, ang atong kaaway, yes, mo retaliate yun na. Okay, so dipinsa na to na, and then natay prayer and fasting sa tong church. Manang kung maayo lang itong lawas, watay di ta biklo nun sa ulcer or dili ba mo react. Kwanta, kanang join ta sa tong fasting. Amen? Okay, so, yes. Sa proven na. Daghan maka-prove na nga naay resulta. And isa na, ngayon nga naay ang proof kay, yes, sa nahitabo sa tong church, kung wala to'y prayer and fasting, ambot lang. Unsay kahimtang niya tong simbahan. Pero salamat kayo sa prayer and fasting, nakakatuntang prayer and fasting. Isa to sa gigamit sa Ginoo nga makapadayon ta. Amen? And dili nagpadayon nga padayon na lang, kundi padayon nga naadjud kan ba? Yung recovery and ang gihimo ang Dios naadjud dakong gihimo ngani kanato. So salamat kayo na mo nang it's been proven atong prayer life, liguno atong prayer life, ato ang na involved ta sa prayer and fasting. Marami tawag, appeal ta, join ta, naay kahimuan. Amen? So, salamat sa Ginoo nga tudluan ta ana. Tudluan ta sa mao nga sikreto aron makapadayon ta isip mga anak sa Dios samtang nagpuyo ta ning kalibutan na kay mabalik ta nga kaning kalibutan na dili ni ang ato ang temporary ni di ni atong balay, lumalabay lang ta pero di po ta pwede nga mag-una ta sa Dios, di ba? Pero kung ibutang pa ta sa Ginoo diri, naapay purpose ang Ginoo nato diri. Munang kay naa pa man siya purpose nato diri, lihok pud ta sumala sa iyahang sa purpose niya and ang iyahang commandment nga nato. Amen? So, mo lang siguro na ang atong mga announcement karon nga gabion na. So, dito maglangan dirito sa pulong sa Dios. Ato ang ablihan nato Joshua chapter 3. Joshua chapter 3. Ato ning basahon, although kaning whole chapter niya to ang pagatun-an karon. Ano lang basahon ni gikan sa verse 1 to 10. Okay? 1 to 10. Pero ito ani until verse 17. Save time, basa lang ta. Okay. Basa ko verse 1, palagtubag sa verse 2, puli-pulita until
verse number 10. Okay, Joshua chapter 3, verse 1. And Joshua arose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. And they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests and the Levites bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with thee. And Joshua said unto the children of Israel, come hither and hear the words of the Lord your God. God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Jebusites, and the Amorites, and the Jebusites. Ginoo, magpanalangin siyang pulong amputa. Ang dalay ko na Diyos, salamat kay Lord sa kahayon nimo. Salamat sa imong grasya. Salamat kay Lord, nga ikaw nagauban ka namo. Dili karong oras sa Lord. Salamat kay sa gihimo nimo. Pantugot nimo karon Lord. Salamat kayo sa mga tang Lord nga nakita na mo Lord ang kaayo nimo, ang paglihok jud nimo Lord sa among kinabuhi. Salamat kayo o salamat sa imong katawhan nga naa diri na hatag sila ng panahon Lord, pag-ani sa simbahan, pagdaig nimo, pagsimba na nimo Lord o pagpamina po sa imong pulong. Salamat kayo Lord sa privilege gihatag nimo kanako ang wali ko kung laman ng pulpit Lord sa imong lagad. Salamat kayo sa opportunity. Then Lord, nagpray ko ikaw lang jud Lord uban kanako karon sa pagdala niini tagay wisdom Lord. Hasta po nimong katawhan Lord, masabtan lang namo sa yano kay imong pulong. O Lord, nagpray ko ikaw lang jud pod Lord sangkap kanako Lord. Gamit ka na ako, Lord, pagdala niini. So may lamas sala, Lord, wa ka na lipay, o nagpray mi, Lord, nga ikaw mag-aandam ka na mo, Lord, sa pagpaminaw sa imong pulong, pagtuon niini. Lord, atugyan ako ng tanan, ikaw lang dyan mag-auban ka na mo, o ang po, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Crossing our Jordan River. Crossing our Jordan River. Tanaw ni mo diri. Hapit na sila mosulod sa Promised Land. Tanaw ni mo ning after sa 40 years nga sige sila og wonders of wilderness, ituyo pa na sa Dios tungod sa ilang unbelief ngadto sa Dios. And kani kung tanaw na to ni mo ni ang second generation aside nilang Joshua ni Caleb. Kaning panahon na si Joshua na ang nag-lead sa maong katawhan sa Dios, kaning ang second generation. And kung tanawon nimo ni naa na sila sa kanang brink. Kung tanawon nimo ba nga after sa Jordan River, after nila ma-cross nilang Jordan River, naa na dito ang Promised Land. Okay? Tanawon nimo di ba? Kinumdum lang sa story every time magbiyahe mi nilang daddy ko, ilang daddy nahimo ning joke ni daddy sa una nga either ato gikan mig Bukidnon, kita Cotabato, dito Mamiagi, dito Dapita, Cagayan ba kaha. Nang after nga taas nga drive ba, mabot na gani mig Mukas. Joke yun na niya. Hay Mukas na jud man, hay Mukas na jud.
kapoy nang kog drive, balik na lang tag liga ni. Mana siya ba? Balik na lang tag Cagayan ni, kapoy ya pada ni ko ni. Okay. Semua ano nun, mukas na noon. Kung tanawin ni mo ni, ma-picture ni mo ni ang katauhan sa Dios. Din, mara na ba, hapit na dyan sila nga sa gi-promise sa una, sa nadrunggan gikan sila ang mga lolo, silang mga lola nga ang Ginoo ni ang Ginoo sa atong mga papa, mga kuan nato naguna nato nga padung ni Abraham, ni Isaac, gikan gani ang sugo ni Abraham nga siya nag-promise nga mag-enjoy ang katauhan sa Dios dito sa promised land. Nasugod pa ni nga sila tingali nga kay second generation mostly ni naanan ni sila sa wilderness nga tao kay 40 years man. And tanaw nato diri nga sige gistorya ba nga while naapa sila sa kahimtang nila dito sa Egypt, nga sige sila kuan ba nga sagdi lang padayon lang tani kay naali gi promise ang Dios nga kanang promised land. The land which is flowing with milk and honey. O sa grasya sa Ginoo sa og inana atong Dios nga mo fulfill jud siya sa mga promises. Na sila, duol na sila ni. And makita nimo dira nga ang Dios pod sa iya pong pagagamhanan, sa iya pong all-knowing God, sa iyang all-powerful God, mayon ta nga pwede biya sila nga iagi sa glain nga di na sila mo cross aning Jordan River. Di ba? Pwede naman. Pero tunaw nimo gituyo ni sa Dios nga before sila nga mag-enjoy dito sa promised land na ay dako kay nga river nga kinahanglan nila i-cross. Okay? Nila i-cross. Kung tanawan nimo na, siyempre mo draw kag question ba nga, basin po siguro no, kay kani kang second generation naman ni sila, wala ni sila nakasulay kung unsay gihimo, gawas ni Joshua ug ni Caleb, unsay gihimo sa Dios dito sa Red Sea. Wala nila na-experiensyahan. Nga, ang giunsa sa Dios nga pagtunga sa Red Sea, and then they gitabok nila by foot. O gusto sa Dios nga ma-experiensyahan jud pod sa mga katawhan niya nga ang Dios labang magagagahom nga makahimo jud siya sa mga imposibleng mga butang. Muna nga I do believe nga gituyo jud sa Dios nga diri sila moagi nga before nila angkunan ang promised land nga diin saad sa Dios before naa sila they have to cross Jordan River. Dino naglimta kaning Jordan kaning siya sa atong Kristohanong kinabuhi kaning Jordan mura na siya nagsymbolize ni siya ba nga just after manabitaw kinahanglan imong daogon nimo ni or kinahanglan ma-experience nimo ni usapan nimo ma-enjoy ang blessing nga giandam sa Dios na nimo kay or kaning Jordan sa atong kinabuhi kaning Jordan River sa atong kinabuhi there is something nga mura bitaw gusto sa Dios nga kinahanglan is a lesson nga kinahanglan nimo katunan aron nga sa pag ready na ka mo enjoy sa gi-promise sa Dios nimo. Amen? Matag-usa na to, laylay tag Jordan River sa atong kinabuhi. Ngahit tag challenges sa atong kinabuhi. Nga kung tanaw nimo ning Jordan River, imposible na. Imposible. Isod kayo, kung imuha lang hunahon ba nga usaon nimo matabok kung ikaw lang usa, kaya siguro mahimo kagakit kay river naman ni compared yun sa Red Sea nga kusuking sulog. Patanawan biyan nimo from verse 15 ani kay harvest time ni kung harvest time kusuking sulog na dako kay river dako ang kan ba. No ni taob na and then magnilapad ang river na ba kay dagang tubig ang panahon na ba.
So, makita na sa atong life, nang nagsimbol niya sa atong kinabuhi ba nga, dako kaya nga challenge, nga gi-allow sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga ang Ginoo nagtan-aw lang siya nato, nga kung ato aning matabok, mag-enjoy na din ta sa promised land. Mag-enjoy na rin ta sa blessing nga gisaad sa Dios ganin nato. Usahay man gud tan-aw nato na ay kanindot sa promised land oy. Kanindot na some land flowing with milk and honey, kanindot sa blessing oy. Ang Ginoo mo bless man jud. So nalang i-allow sa Ginoo sa tuang Jordan River sa atong kinabuhi. Mo rin ta oy. Sa man ang Ginoo oy. Makaluya man. Bantay mo dito sa mga Israelites dito atong panahon na sa Red Sea. Sa diyang naa na sila. Tunga-tunga na sila. Pero nakita nila mga Egyptians nga nagpadulong po nila dira. Wa sila ilang gihimo. They murmured against Moses. Nga supposedly makita na nila, makana ba nga, excited na ba nga, gikuha mangani ta dito sa Egypt na ni. Sa himuon sa Ginoo rin, no? Pero sila noon, itabo nila, they murmured. So, may Moses nga, gidala ni mo rin. Patay mo lang yapon mi. Balik lang ta dito. The more they murmur, pagtabok nila, munang, instead nga, tungod because sila ang unbelief nila, di sila mutuo, wa sila nito sa Dios, di na sila mutuo ni Moses. Nga, supposedly nga, dool rabi ang dato. Pero gipatuyok sila sa Ginoo sa wilderness 40 years. Ang gituyo mas Ginoo. Aron lang jud nga mailhan sa mga katawan sa Dios. Ang mga Israelites ang Dios. May purpose sa Dios ato. Di man to nga may consequences sa ilang pero silang murmuring kundi gusto sa Dios ba nga wa pa mo kailan ako ilailahas ako samtang naa mo sa wilderness. Og now, tanaw na to diri. Ang gitanaw na to diri sa second generation karon nga sa dihang the more sila nakakita giunsay gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi sa danga sila nagkuyog silang ginikanan sa wilderness giunsa nga ilang ginikanan nga nagmurmur sa Dios nga giunsa naba siguro ilaha ba tong mga kaparintihan gipatay ilaha ba katong mga nga wa jud kasulod sa promised land. Naghimo nila kiyo silang kaugalingon ba nga. Sa tuwa ka karon no, unsa kay himuon sa Ginoo. Ug mo na sa tuwa ba nga makita sa tong life ba nga. Makita na mo diri ba nga ang wilderness ang Red Sea ug ang Jordan same naman ang pakita nimo ang pagmilagro sa Ginoo. One thing lang yun nakita nako no. Gusto lang yun sa Dios makakat-on ta or makaila ta kinsa siya. Muna nga, ang problema or atong challenges sa atong kinabuhi, nagbalik-balik. Nga naman, wam ta kakaton. Magbalik-balik yun na. Until such time, nga katon ba? Pwede man lain sa senaryo. Pero, maghimo sa Ginoo, sige, aron makita ninyo, ang gahom, nga before mo enjoy dito sa promised land. Di ko mo maingon sa iyong kaugalingon ba nga, ginani mo gud nako, munang nakabot mi dire. Muna makita natong lesson. Mupo na sa tuwa ba nga, naay Jordan River sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Dios, naay mga butang, ibalik-balik niya until such time nga kakaton ta. Makailata sa Dios. Okay? So, unsa man ang mga Jordan River sa atong kinabuhi? Sa atong karon, mura na siya agban ba nga ang prayer na to. It could be our prayer nga dugay na kay nato ang giampo nga wa pa gitubag sa Dios. Dugay na gayo. Nga to the point ba nga naluya na lang tag inapulo wa pa man jud Lord. Nadi lang. Siguro muna yung Jordan River. Nimo.
Maybe nagtanaw ka, ikaw mama, nagtanaw ka sa imong anak, kaanan taon ka, dugay naman kong inampo niya kong anak, wa mo nagigapon. Amo na Jordan River, nagtugot sa Dios imong kinabuhi. Ikaw anak, tanaw ka sa imong ginikanan, either mama or papa nimo, ko Lord, kaya na mo ginampo ani Lord, wa man gihimo rin. Mo na Jordan River nga gihimo sa Dios imong kinabuhi. Other Jordan Rivers na nag-expect ito nga blessing. Maybe nagtandugay ka nagakuan ba nga kanita ihatag sa Ginoo nako nga mga material blessings ihatag sa Ginoo dugay og pinangayo ani. Muna ang atong Jordan River. Nga wa pa man jud gihatag sa Ginoo. There are promotion. Pila na kakatuig din. Nga sige ka ampo na. Ito sakto nga trabaho nga gi-pray din mo sa imong kinabuhi. Sakto nga marami tong gi-lead sa Ginoo nimo. Now, until now, wa pa gi-allow sa Ginoo. And then, marami nagkuan ba nga mura nagtanaw nimo sa Israelites sa mga katawhan sa Dios sa Israelites nga di mahuman lang yun eh. I know na ibubo sa Ginoo ang panalangin. Ito bagon sa Ginoo ang akong pagampo. Ihatag sa Ginoo akong gi-desire sa akong kasing-kasing. Amen? Salamat sa Ginoo ato na makita nato rin. So ato ang pagtuon nato rin sa mga chapter. Lo and behold, kung i-shortcut na nato sa grasya sa Ginoo, sa gahom sa Dios, matag usa sa mga katawhan sa Ginoo dinhi. Natabok nila ang Jordan River by foot. Amen. Natabok nila. Pero i-compare nimo dito sa Red Sea, daghan kung tanaw nimo daghan kayong gusto sa Dios makatunan sa mga tao lesson samtang naa para sa brink. Samtang kaning pagtabok lang daan sa Jordan River, daghan kayong gihimo, gi-command sa Dios, gisulti sa Dios ngadto kang Joshua nga mo ni isulti nimo sa mga imong katawhan nga mo ni himuon ninyo. Before nila natabok. Pero ang blessing kayo is natabok nila. Amen? O makita nato na ba nga ang Ginoo jud, hey, di mo pakyas ang Ginoo sa pagtubag sa atong pagampo. Yes, lisod. Para sa to, lisod. Kaya na, para sa to, amrag, lisod. Posible man kayo niyo eh. Ito kalimtan, for with God, nothing shall be impossible. Nalagitan na ang Diyos na to. Naalan siya yung tanan, naalan siya, kuwan lang to ba? Istadihan lang ta, or naalan siya gitanaw sa itong kasing-kasing, para kita mag-enjoy na, matabok na ito, na-enjoy ng river sa itong kinabuhi na ito. And then mag-enjoy ta sa blessing. Mag-enjoy ta sa, marami ito, kaning nag-ung-ung nga panalangin nga, gihuwat lang yun sa Dios. Nga nalan tayo makatunan. Dili imposible sa Dios nga ihatag niya. Amen. Ug mo na itong tunan karon. Kung sa mga butanga, nga kinahanglan to katunan na to. Aron kita makalabang makalabang sa Jordan River sa atong kinabuhi, and then we can enjoy the blessing of God. Nagi-promise niya. Kung tanaw nimo, dugay na kini nga promise. Pero salamat kayo, pila ka generation. Kita nato dira, gitubag yun sa Dios. Amen. Kung tanaw nato diri sa verse 1. And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan. And he and all the children of Israel and lodged there before they passed over. And it came to pass after 3 days that the officers went through the host. And they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests and the Levites bearing it, then ye shall remove from your place and go after it.
Kita na dire tanawan lang sa verse 3 nga. When you see the ark of the covenant of the Lord your God. When you see the ark of the covenant of the Lord your God. Kita na to dira. Una, gusto sa Dios sa ato ang sa challenges nga gihatag niya sa tuwa nga before niya i-release sa nato ang kinabuhi sa ang blessing sa atong kinabuhi niya. Gusto sa Dios angay natong makatunan. We kunabi taong angay ang makakatunta to fix our eyes on God. Gusto sa Dios nga no matter what unsa may i-allow niya sa atong kan, just fix your eyes. Muna iyon siya nga when you see the ark of the covenant of the Lord your God. Ano ba nga gusto niya kaning ark of the covenant makita natin diri kaning ark of the covenant nag-symbolize niya sa presensya sa Dios. Tanaw ni mo ni sila nga gusto sa Dios nga naa ni gi-carry ni sa mga priest. Gi-carry ni gibayungan ni sila nga matag kuan ani nga gibayungan. Gusto sa Dios nga matag tao, matag sa second generation, gusto sila na ilang eyes nila, tanan nilang mga mata nakakita. So ark of the covenant. Verse 4, tanaw sa verse 4. And there she shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, that ye may know that the way by which ye must go, for ye have not passed this way heretofore. Nga na ay certain space. Makita niyo mo ba? Grabe ang Ginoo ka ko ano? Na grabe ka kanang specific ang Ginoo ba? Madagi space. Ang space ana kinahanglan 2,000 cubits. Okay, equal ni mo da ang 1 cubit is about 18 inches. So naan is about 13,000 feet. Ang i-convert nimo ni. 3,000 feet. Naan jud gamay. Gituyo na niya nga layo-layo ang distansya gamay ang Ark of the Covenant aron ang tanang mata sa second generation gikan sa gamay ngadto sa pinakatagtigulang makakita sa Ark of the Covenant. Mo binang away mo dool ha. Kay na mo dool. Pero nang kitang Pilipino ba? Ang gusto ta mo una. Di ba mag-apot just kinala mo tubangan jud ba? Di mitabo na nga di na nung kakita ang uman. Mo nang ingon ang Ginoo nga distansya, kinahanglan distansya mo nga na sa Ark of the Covenant. Ug mo ni gusto sa Dios. Kinahanglan kabaluta nga ba nga no matter what na ang ark na fix ang atong eyes. Ug sa ato kuan karon, di no ana may Ark of the Covenant, ang blessing nato karon niya naa na ang presensya sa Dios ngani nato. Ang gusto lang dyan sa Diyos nga, magkakaton ta nga, hey, tarungan na atong mata, nga nakafocus ta, nga na sa Diyos. Kaya usahay, ang ato ang tendency manggod, nga, ang, kay naaman tayo mga kuan ba, plan B, plan C, kasi di lang, kung dili ni Allah sa Ginoo, ay, mula na akong himuon. Dili na mo. Ang gusto sa Ginoo, nga, muna gi-promise Ginoo, muna angay na ito, katuna na ito, focus na ito ang mata niya. Focus na ito pananaw niya. Di ito mo tipas, kundi naa sa Diyos. O sa atong pag-focus nga na niya, data makakaton sa paghulat. Katon ta paghulat. Kung tanaw ni mo, di ba? And it came to pass, atas sa verse 2 lang sa, di ba? Nga, gikan sa Shittim, nga padong sa Jordan, 3 days pagod. 3 days. Ato padra, naasa sa Jordan River, 3 days. Kung ang tao, kakaton ato, nga pagsalig sa Dios, pagbutang sa ilang, pag-fix ilang eyes nga to sa Dios, I do believe na anay naghimugakit ani. 3 days? Di ba?
Or naa na ba'y ni sulay og langoy? Di ba? Kung tanawon nimo ang kuan ba? Aw. Mo man kani atong buhaton, lapang ta. Imagine 3 days kag huwad ra. Naa ka sa kita na nimo ang river man ni unahon ba sa bulod ba? Nga kita nakas bulod, kita nakas kakay. Na si mumayon ba nga, langoyon lang ka nato nino. Gamit ka, tagkuhan ka, PC ka. Di ba? 3 days. Pero gusto lang sa Diyos. Nga dili kami tang wala kay plan B ba? Wala bitaw kay hunanaon mga, kani akong himuon. Kay once gani, kita, naamong gutay instinct na to ba nga, musalig din ta sa itong huna-huna. Musalig din ta, diskartian ako ni. Which, ang Diyos, supposedly, nang tanaw na ba nga, kakaton ba na ako niya, ibutang yun niya pananaw sa kuha, musalig ba yun din ako? Usapan niya i-release ang blessing. Huwag ta kapasar. Shortcut man ta. Himo man ta sa tuwang diskarte. Wata katabok sa itong Jordan. Wata na enjoy itong blessing. Ano man, naman ta sa itong diskarte. Ang gusto sa Diyos. Tanaw sa Diyos. Aron makakat-on ta sa paghuwat niya. Amen? Yes, I know, ang Ginoo, salamat sa Ginoo, naatay mga brilliant nga minds. Naatay mga diskarte nga mga pwede himuon nato. Naatay kusog, naatay, especially karon na ang technology karon, na in science, grabe kakapaspas ang technology karon. But no matter what, nung sabay ko na, balik niyo ta, ang gusto sa Diyos, cut-on ta, pag-fix atong eyes nga to siya. Cut-on. Di na kalimtan nga, ang Diyos, naa siya iyahang time in everything. Diba? Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He made everything beautiful in His time. Amen? Nahigisat ang Ginoo. Tanaw lang dyan siya sa ito, mga kani, sakto na, ihatag niyo. Pero kani, ta kapasar, kinaata sa ito, mag-unata, dili ta, wata nakakaton sa paghuwat. Kay, hindi na nakalimtan, ang kanang paghulat, isa na siya, kanang paghulat, isa na sa measure sa imong faith nga to sa Dios. Ang katuntang paghulat. Nung daghan kay mga Kristohanon, nga sa tanan, dira na daan, moabot nga ni sa paghulat gani, dili na dayon, wala na din kapasar. Nanantay giandam ang Ginoo nila. Nag-una-una man. Nanantay ko, ang Ginoo niya, nindot nanda kayo. Mubalik dito nga, ang Ginoo why yun silain, tinguha na to sa iyang kanakan. Maayon ta. Di lang nga, good lang ta. Best para na to. Pero kung di kita kat og hulat, muhimo ganita sa itong diskarte, mag-una-una ganita. Nga, supposedly, hapit na ihatag Ginoo. Wala na. Wani mo na enjoy. Balik to sa verse 3. Diba? When you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests of the Levites bearing it, that ye shall remove from your place and go after it. Kung tanawan ni mo dra ba nga kung nakita na mo ng Ark of the Covenant, usa ka lihok. So meaning kita na mo ang guidance sa Dios.
ang direction sa Dios nga muna na yung panahon nga ilihok na muna yun gid, go after it. Muna panahon na nga, sige, lihok. Amen? Lihok. Muna nga importante kay nasa tuang kwan ba nga, sensitive sa leading sa Holy Spirit. Nindot kay na nakaroon nga na ang Dios, the person of the Holy Spirit nga nag-uban nito karon, blessing man kay na, pero di kay na sensitive sa leading niya. Pataka lang yung taglakaw. Pataka lang yung walda sa kwandra, kanami itong ataki sa kwan man na, pataka na tag-ataki na. Pero dinot kay klang command sa Dios, klaro kay na, hey, unyara mo lakaw, kung makakita na mo. Learn to wait. And then, we should learn to follow ang Diyos, sa Diyos. Ano ba? And then, this is verse 4, last is verse 4. And there be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, that ye may know the way by which ye must go. For ye have not passed this way heretofore. Ano ba nga, nindot nga ang commandments sa Diyos ba nga, kana sa last phrase ba nga, for ye have not passed this way heretofore. Kay, sa meaning na, wala para ba kakasulay agi dira. Kabantay mo ng tao nga wala pa kasulay sa agi, grabe kay siya ka sensitive sa direction. Di ba? Kaya wala pa kakaagi na ba? Okay, 5 ka steps, liko gamay sa tuo. Di ba? Kadakpan jud. Liko sa tuo. Abantin na papila ka steps. Nga naman, wala mo siya kagira. Ug mo na sa tong life ba nga, hey, kabalo ng Dios, unsay nas unahan. Pero kabalo po siya nato nga di kabitang kabalo po siya sa kapasidad nato nga wa ta kabalo po unsay nas unahan. Ug pasagdaan das Ginoo, wa jud tay alamag. Muna ang Ginoo, na jud pag-direct niya, na jud ang direction niya, na jud ang guidance niya. Kay kabalo siya nga, hey, wa pa ka kaanha dira. O bilang sa tuwa, di ta ka-fix anak. Kaya nagtuo mo ng mahay, kabalo na gutagod. O manilisod. Kamang tao nga gami ay. Gipalitan na naman na siya ganang bubbles nga kuan nga nay pito. Pito. Pero kanang pito, katong pito nga aron mo tingog to, kinahanglan tay mingon to nga dili dusog ayo imong baba. Aron mo tingog. Di. Primero niya kay pagwala naman na, di siya katingog. Di jud tingog kay nasampungan man tong para mo tingog ba nga tong nay murag kuan bitaw ng mga whistle. Ano ni bangag da. Di akong himuon nako. Gayran nako siya dayon wala nako siya gilahos jud ba. Nga igor ni patong iyang simod. Bulhot din siya. Tingog na yun. Alipayan yung tingog ay. Sukad ato, di na siya makikuan ako. Dili na yun siya magigunit. No. No that. No that yun. Namibig ang ingon, murad yun ka, Kristohano na eh. Katon lang gamay, ni tingog lang ikas no, sa lagma pa yung tingoga. Kung nasa lagma man tingoga, ay, dili na pa tabang. Di ba? Dili na pa tabang. Ngayon ko, mo dyan inanim mo ni Kristohano na eh. Naman ba nga, kabalo na ko na. Ginoo nga, ayaw sa lagi. Binati gamay. Ari jud kay. Sa sige niya, di na niya ipaggunit na ko. Awa jud na, kulang na to ba, nabayuok na lang siya, hinuyo pa to. Wa jud ni tingog. Sa'yo na, no? Ngayon, kabalo na. Nagtuon na nga, kabalo ta. Pero na yun, anong Ginoo ba nga? Kaya siya, hey, para ba kakasway, ani?
Mabitaw na yung time gusto sa Dios mo, fix atong heart nga na niya. Kay basin sa unahan, nalay gamay nga blessing, di na kalimot na ka sa Dios. Katunan na nga saan paghulat niya, katunan na saan pag-follow niya sa iyang commandments, kabalo ta nga mo honor ta kami nga gamay nga simple kay nga commandment, simple kay nga commandment gikan sa pulong niya, kabalo ta mo minaw, kabalo ta mo follow ana. Ano man? Kaya nga tong kita nagtuod ang kabaw na ta. Pero ang Ginoo kabalo, ang Ginoo nga ay wow, pakakagid raw eh. Ug mo na'y problema, daghan kang Kristohanon nga nagamay pa kayong blessing. Nawala na simbahan. Nakalipay ka kay naka-cellphone ka, munoy naghimo na nimo nalayo ka simbahan. Cellphone bagay na. Napay tablet. Napay computer. Napay TV kung gusto ka, napay sakyanan. Pero cellphone pa lang, nalayo na kas Ginoo, ambot lang. Kagansi jud. Ngayon natin nga lamang, pagkakagidra. And we need the guidance of God. And we need to fix our eyes nganto sa Dios aron makakaton na. Kay kung di ta makakaton na, how much more na anak? Nagpuyo kas pinaka-conveniente nga balay, pinaka-nindot nga kwarto, how much more kung nana? Kinumdum pa ba kas Ginoo? Katunda. Fixing our eyes on God. Amen? Ano man, karong katunta paghulat, aron makakatunta sa paghulat ngadto sa Dios, aron makatunta sa pagsunod ngadto sa Dios, and mo honor ta unsa man gani mga pinakagagmay nga direction ba nga i-direct i-lead sa Ginoo ba, sensitive dana. Kaya naman pag-enjoy nito sa blessing ay ambot lang. Di ba ka ta malunod? Amen? Let's fix our eyes on God. Ikaduha, this is verse 5. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Amen? So, ingon si Joshua ba nga, hala, limpyuhoy ang matag usa, anyong kaugalingon, gwapo kayo, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Hey, muna'y gusto sa Ginoo. Nga naay si kahibulungang butang nga ihimo nga nanimo. Aron mahimo kang blessing nga ang Dios madaig. Mo bitatong si Jesus Christ samtang na iyang mission na din kalibutan na sa dang na siya diri nga nag-ayo siya sakit. Nag-ayo siya mga buta, tanan giayo niya. Even gani si Lazarus, patay na si Lazarus, pero gibanhaw na niya. Ano man? Aron nay makita sa mga tao ang wonder, ang kagamhanan sa Dios, and aron ang Dios mapasidaig. Ug mo po na sa tuwa po rin, gwapo kayong ang saad sa Dios nga, hey, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ug mo po na ba nga, hey, naay blessing, himuon ang Ginoo sa imo ha. But you have to cross the Jordan River in your life. Naay blessing na sunahan. Naay blessing na nakaungong na i-release na sa Ginoo. Pero you have to cross. Una is, sanctify yourselves. No, I want to filter all filthiness. Sabi na kanang kahugawan. Kanang na filtration, no? Kanang pag-filter ba? Nakikiyaw na, kay-GFF, rin ako na. FF. Ano man? Hey, balik ta. Maginaon sa ang Dios, holy siya. Kani-gani, second generation na gani ni. Tanaw ni mo da, kani second generation ni, ni sila. I do believe, even gani, kahit ano man, si Moses man gani, gamay lang nga disobedience niya, paghapak lang dito sa rock.
Nga ingon ang Ginoo sulti lang. Di ba? Kay umundom kong Moses. Nga ang Ginoo ningon nga sulti lang ang bato. Ay gihapak man ni Moses. Ay wa siya kasunod sa promised land. Wa siya nakakuyog. Muna si Joshua rin si Caleb. Muna I do believe kaning second generation, wa pa yun ni sila kanabi taong na-occupy ang ano bitang nakahimo og kanang tubangan sa Dios. Yet tungod man sa nakita nila sa samtang naa sa wilderness nga ilahang ginikanan, ilahang mga papa nga naghimog mga murmurings ngadto sa Dios, naghimong mga lustful mga bukan pa ngadto sa mga katawhan nga ang Ginoo wa nalipay. Muna ang Ginoo ayun siya nga sanctify yourselves. Joshua ingnay mo katawhan, sanctify yourselves. Ay mubalik ta. Di jud mo bless ang Ginoo kung naa tay gitaguang di mao sa atong kinabuhi. Dili mo himog wonder ang Ginoo ngan hinato ko what? Yes, di mi kakita. Namin kuya limited lang ang amo ang mahimo. Prayo kalimti na ay Dios. Nakakita. Diyos ko. Ano yung siya? Sanctify yourselves. Ano man? Sama na ng kwan ba? Mo bitang kung isama na nimo na nga kanabi tang di ba sa salvation mo kwanta sa Romans Road to Salvation may ba nga sa Romans chapter 3 verse 23 nga for all have sinned and come short of the glory of God, right? Anong kay tanan nakasala o nakabsan si Maya sa Dios. Anong nakabsan man ta si Maya sa Dios? Tungod sa tong sala. Unsa day ang Dios? Holy siya. Nga kung tugutan niya, maingon lang siya nga, sige na lang, oy. Ako lang nang palagpason. Unsa ka, ma-picture ninyo, unsa na sa langit? Unsa ka dito? Inaanak ka huli ang Diyos? Ug mo po na siya sa tuwa ba nga, hey, kani, kung tanaw ni mo na the promised land, nga, pag-enjoy niya sa blessing, gisad sa Dios sa una pa lang. Pero dili jud mo sugot ang Ginoo nga mo na kadira nga ang trabaho nimo, sige kag pangambog. Yan na kadira nga ni samot na nun ka sa imong pagkamakasasala. Ni samot na nun ka nga hugaw kay ang imong pagkinabuhi. Di mo sugot ang Ginoo na. Usay, may ano, kana laging uban lagi. Gi-bless lang gyapon kabalot lagi. Ay unas tanan. I do believe ang kuan sa Ginoo is nay grasya. Ay grasya. Or may katuyuan Ginoo na. Pero di na to kalimtan. The blessings of the Lord, it maketh rich and addeth no sorrow with it. Mo na yung blessings sa Diyos. Yes. Kung gusto ta nga, hey, na-blessing sa Diyos, nga matagbaw ta sa blessing sa Diyos, nga why nagsunod nga sorrow, gusto sa Diyos, atos ang hilimpyuhan, unsay naa, nga nabito nagkumbayot sa ato ang kinabuhi. Kay kung di tang katuna na, numdum ko sa una nga, atong nag-uso tong mga gusto tong kalkalot sa una, di ba? Hapit na jud. Kita excited, hapit jud, tapos na pray, hapit na jud. Mga pa na lang daw, meters na lang. Hindi ko magyapon. Hapit na. Magyapon. Bantog ra kay
madunggan lang nimo bang makit na kana bitong na kuan man to kay kana bitong naday trap di ay di ba naday mga trap di ba nga oy nadugay na noon mana dayon nga halaal lang kay nisulti man putong isa kana makalutan lagi mo adto jud ko kagayan na magwalas-walas jud dito patabang jud pila ka bay dito pabantog la di hatag Ginoo na. Ano man? Musambot oy. Di jud na ambot lang. Grabe tawag sa ibig sigot Ma'am Joy ani mga usahay ba? Kana daw blessing makausab ba na sa tao or makausab ba na sa batasan sa tao? Ano ba? Dili. Adi blessing kanang bitong naa ka ba nakikwarta or something or bless ka nakaani providean sa inana. Di ba kabantag marausab man na iyang kuan kay tungod kay ano ba? Panalanginan daw. Wala na nausab. Nagpakita na niya unsa joy naa niya. Unsa jud siya. Nga iyalan iyalan nang gitaguan dira siya kasing hilom lang jud na nga sa dihang naa na siya gahom. Himinang gahom kana naa na siya kuan ba nga nabitang nanay sa kuan pa na siya abilidad nga nanay makasupport ba nga pwede na himuon niya ay nahimo niya. Pero wala na ingon na usab ni samot. Kinaana. Ug di na to kalimtan ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing. Amo na nga, hey, saan na to nga Lord, wa pa man jud gihatag nimo Lord. Wa pa man jud gihatag nimo Lord, wa pa man. Hey, napay filthiness. Nga imong gidala-dala sa imong kaugalingon. Nga ang Ginoo nakakita. Muna yung Ginoo sanctify yourselves. Limpyuhi sa. Lord, wa pa man jud gihatag nimo, balik sa daw ina sa Ginoo Lord. Unsay nakita nimo nako Lord nga? Lord, basin Lord naa. Lord, pakita daw ko Lord. Sayang kayo na, hapit na. Nanaon ta. Pero anong wa man? Na ay nakita ang Ginoo. O yung sanctification, isa sa meaning sa sanctification is the means of to act of setting apart. Ano ba nga, ilahior ni mo ba? Naniya, lahiana. Nung balik tayo sa New Testament, ito sa 2 Corinthians chapter 7, and sugo to sa chapter 6. Amo nang gikuan sa prayer meeting diri sa appeal sa mong devotional. Nga, wa jay lain ang gusto sa Dios. Kinahanglan kat-una nato nga even sa New Testament gusto siya sa Dios nga musiparar ta sa kalibutan. Amen? There's a verse sa iba, sugot sa verse 14 nga, be not unequally yoked together with unbelievers. Hindi gusto ang Diyos, anak. For what fellowship has righteousness with unrighteousness? When what communion hath light with darkness? Hindi nyo na magkasinabot, wala dyan na unity, wala dyan na fellowship, wala dyan. Verse 15, on what concord has Christ with Belial? Di ba? So, pag kayo, sa isa ka lamisa, dura, nung kita niyo ba nga, ma-picture lang na yung mga diligent one, picture mo sa Kristo, o ang demonyo, hindi ka na magkuanoy. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God has said, I will dwell with them and walk in them, and will be their God, and they shall be my people. So verse 17 siya, wherefore come out from among them, and be ye separate. Huwag mo na ang gusto sa Diyos, napahila sa sanctification, hey, ayaw, kuyog nila, siparar ka na nila. Saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you.
And verse 18, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Meaning ng the Father, among gikuha na nga, hey, di ni man ni nga, sa mga Kristohano ni, dili man nga, kung makasalatan, nawala ang atong relasyon nga to sa Dios, kanang word nga, and will be a father, sabot na ba nga, hey, dili ka function ang Dios as a father nga ni nato bisag Kristohanon ta, kung nagbinbin na to ang gunit sa kalibutan. So may functions of, as a father, ang provision sa Diyos, ang gugma sa Diyos, ang protection sa Diyos. Nga, yes, papa lagi ta. Papa na to siya, anak ta niya. Pero iyang function as a father na to, kinahuwala atong fellowship nga to sa Diyos, tungod kay, wa na to ni give up. Wa ta ni siparar. Muna ang Diyos, dili yun siya ka-function. Verse 1, chapter 7, verse 1. Having therefore these promises, I will be a father unto you, and you will be my sons and daughters, saith the Lord Almighty, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Filthiness of the flesh and filthiness of the spirit. Filthiness of the flesh, kahugawan. Filthiness is kahugawan. Ang Ginoo, di siya ka-function, di siya i-allow sa atong kinabuhi. O napatay mga kahugawan sa atong hunahuna, padong ni dagang sa kasing-kasing. Hey, bantayan na. Sa atong unod. Muna bantayan na sa atong cellphone, unsay suda na. Kinay kang kahugawan dira. Let us cleanse, therefore. Cleanse ourselves. Huwag muna ipasabot ng, gusto sa Diyos, nga, nisiparar man ta, niya, padayon na to na nga, sige na ito hugasan. And then, filthiness of the spirit. Sabi ng filthiness of the spirit, mga evil thoughts, pride, anger. Ang lisod ni, kaya sahay, di na nato ni, wala na to ni, di na ni makitaan ba, pero nagabinbin sa itong kasing-kasing. Nga natin kaligot-got, nga every time kakitaan na ng tawhana, wala ko ito pa ko Nindot kayo mga nausab ang kita kaniya. Envy. Balatag pride. Wala dyan sila kita dyan sa tungwan ba? Wala dyan sila ba? Wala dyan nakila na to ba? Diba? Hilom na ikaw dyan kabalo. Ibantayan na to. Muna ang gusto sa Diyos, sanctify yourself. Ay naman, kay kung i-bless, sadiyang i-release na sa Ginoo ang blessing. Muni bang musamot na, mugawas to unsay unaan ato. Di may ano ba nga karon o nanak ko'y kuan nimo, di ba? Ayo ko ana ha. Di ba? Sa una kay itay pamta kay pamantay kuan pero nanadayon kay marbitag nanadayon kay ikabuga ba. Ayaw ko gana nahab. Hagbay ra pa jud ko kay luom ani. Muni bantayan na to. Muna nga, nangala bang ano, hindi pa man i-release Ginoo. That's our Jordan River. Muna nga to, one bang, hey, nga kumawa na to na. Dili malik ta, dili lisod sa Dios ang pagpanalangin. The Lord, nalimot lang yun ko.
ang kamot sa Dios dili siya shorten. Pero unsay nakabikil na to ana is our iniquities. Ano ba na to mga kahugawan na to ba nga ang Ginoo nga yes ready na. Pero di sa Diyon na ni i-release niya. Kaya na pa man siya nakita na to. Nasugda na to limpyo. Amen. Fix your eyes on God. Filter all filthiness. Balik ta, Joshua. Fail not to trust and obey His word. That's verse 10. Wapo kayong promise sa Ginoo. And Joshua said, hereby shall you know that the living God is among you, that He will not without fail drive out from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, and the Perizzites, and the Jebusites, and the Amorites, and the Jebusites. Wapo kayo mga promise sa Diyos. Amen? Pero, mukagargan ni ang ato ang pagsalig o ang atong obedience nganno sa Dios nganha siyang pulong. Goal yun da. Naalay gamay delay, naalay gamay nga marabitaw, gamay nga challenges niya. Makalimot niya ta sa Dios or makita niya ba nga mawala niya ta. Munang gusto sa Dios nga ang pulong niya saligi na. Amen? Saligi. Tuhuin na, saligi na. And then, try nga, i-obey. Unsa na ang iyang pulong sa iyang promises na to. Kay, muna ba nga, nagang mga Kristohanon, usay, kita, mabot na to na nga, na ganita, kung tanawon ko ni Monri, na panalitan, kung gihatag na nila na dito. Kung tanawon biya ni mo ni, kaning Canaanites, kaning mga kwandira, dili ba yung pag-abot nila dito, magbahinay na lang sila. Nga, diri ka ha. Ilaha pa ng pildihon, oy. Ilaha ng pildihon. Ilaha pa tong pildihon. Pero muna ang Ginoo, nis promise ang Ginoo, nga, ako lang yung gihatag ninyo, na victory. Okay? Na victory. Pero, naay gagmay mga battles nga kinahanglan nimong daugon. Og kinahanglan ta mukat-on ta sa pagsalig sa Dios. Og salig sa iyang pulong. Nga, simple lang kayo ni, hereby ye shall know that the living God is among you. Kang nindot nga na nga promise. Is among you. Kuyog ninyo. And that without fail, drive out from before you the Canaanites. Tabangan mo sa pag-away, Canaanites. Mayon, drive out, dili sabot nga, sila, mulakaw na sila dra. Pinsinsingay sana. Inawayay sana. Pero, naikadaog ganadaan, gihatang Ginoo na siya, makikuyog siya na to. Ug mo na hey, kung mara sa tuwa bang, nga, kung di ta kakaton nga, busalig aning pulong sa Dios. Salig sa iyang mga pulong na nabasa na rin nato, gikan sa pulong sa Dios. Sa Bible, gikan sa pulong sa Dios. Hey, usay, muabot na to, mu-worry ta. Yun lang Ginoo nun, instead nga, hey, may maya siya, ay, mara na tagkuan ba nga, gidalaman mo dri Lord, uy, nga, kuan man noon mi. Ano man? Pakyas man. Makalimot man ta. Unsay saad sa Dios. Mobitaw ng, sige, balik-balik pa lang yun nato, kung nanawin niyo, kung Moses pa daan, sa Deuteronomy, kinahanglan, we have to read, keep, and do. Ug mo na nato sa atong Christian life, hey, yun na nga kung dili na to nga bitaw nga ikanunayon na nga cut-on ta sa pagtuon sa pulong sa Dios aron naatay
mabinbin sa atong kasing-kasing, and then makasalig ta sa Ginoo, and then willing ta mo obey sa iyang gimando nga ninato. Mag-enjoy ta sa blessing. Muna ang Ginoo, munang dili siya nakakita pa siya sa tuang kinabuhi nga, hey, wa pa man siya nakakuan nako, kanang wa pa nahimong tinuod ang pulong nako siyang kinabuhi. Mga kung di ta mo katon ana, ay, dali na ta kalimot sa Ginoo. And then tendency na, mabalaka ta. And padala na, umurmur ta sa Dios. Nga instead nga mag-enjoy ka sa blessing, ikaw Ginoo mga, ay, malipay ka bitaw, nagtanaw ba nga nag-enjoy ang imong anak sa blessing. Enjoy siya sa panalangin, gihatag nimo. Nag-uol na nun ka nga, imong anak nun naghilak. Nga naman, muna nga, kinahanglan ta, atong foundation. Kat-on ta sa pag-obey, sa pagsalig, sa saad sa Diyos. Kat-on ta ba? O tanda standing on the promises of God. Hindi lang na tama sa baba. Pero balik na, unsa man na atong isandigan. Kung wala tay pulong sa Dios nga atong gibinbin. Di unang mo click sa tong mind, goal jud ta. Kat-onda. Amen. Ninot kayong promises sa Dios nga ninato. Ang gusto sa Dios nga makita nato ba ang iyang pagkagamhanan sa atong kinabuhi. Pagmura mo na. Through the challenges. Kabalo siya asa ta, o sa giagian na to. O bitaw nga, ito, will sa Ginoo, ipahagi ka dira. Ang gusto lang Diyos Ginoo, kat-on ta, kumusta man ang iyang pagsalig sa akong pulong? Muna, importante na ito bang, ang pulong sa Diyos, ato dyan na. Di dyan na kalimtan sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung mula siguro gitanaw sa Diyos, wa pa ta kakuan ba? Di ta pasaligan pa ba? Nga every time, nga, hey, naana, be, musalig ba niya sa akong pulong, be? Tuman ba niya siya, be? Ikaw pat, mangita na ito verse 13. And it shall came to pass as soon as the soles of the feet of the priest that bear the ark of the Lord of all the earth shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, that they shall stand upon an heap. There's a difference between Moses and kanon sa panahon ni Joshua. Kay kang Moses sa una, ingon ang Diyos, saka ng sungkod nimo, tunga na, dagat. Pero kani, ingon ang Ginoo nga, patumba ang priest sa tubig, sa pamuto. Balik na, faith is a must. Pagtuo. Kaya kung ikaw, your leader or ikaw priest, Mingon ka, sure bro. Sure Roy. Tunga nga sana, lakaw may pro. Imagine. Moment sa atong life ba, gusto di sa Dios, kabalutan ka ng leap of faith. Para ba? Pagtuo ba? Wa ka kabalo sa wa ka kabalo ba nga sa imong pangwinta nimo, palo kabalo ka nga imposible man ni. Pero ingon ang pulong sa Dios. Ingon ang Dios nga, hala mo na himua. Mo na leap of faith. Nga, sige, unang pulong sa Diyos. Faith. Usahay. Wala, dihili ihatag sa Ginoo sa tuwa, pa i-release sa Ginoo sa tuwa. Wata kakaton anang pagtuo. Ang atong pagtuo ba, gamay. Or di pa dyan, kinana ka founded. Nganda sa Diyos. Nga ang Diyos nagtanaw ba nga, unsa
Nga bisag unsa ang paagi naman yun, ang gusto niyo sa Dios nga ni makatunan jud nato pagtuo. Ngutang sa Hebrews chapter diba sa Hebrews chapter 11 kita nato dira nga but without faith it is impossible to please him. For he cometh to the God must believe that he is. And that he is a rewarder of them that diligently seek him. But without faith, it is impossible to please him. Muna nga, di pa i-release Ginoo, wa pa siya nalipay nga naman. Nagtanaw siya nato, wa pa siya na tong faith. Ni kagara tong faith or wa pa siya na-build up tong faith. Nabi sa ito, imposible mo yun as Ginoo, mo na Kung inana pa ganyan ito, karon di jud ka. Kadkas blessing. Ay problema pagtuo. O siguro gani ni undang naman kog pray ato kung i-pray sa una kay ambot lang oy tan-aw na ko wa naman. Muna. Man kagarat ng pagtuo. Ang gusto sa Dios, kato na. Ligo na itong pagtuo nga mahimo na sa Dios. Himo na niya. Sa itong prayer. Sabi sing undang, kung watay pagtuo, undang na ito, ampo. Kaya minanas ng mind ba? Ambot lang, dipindi na sa Ginoo, ihatag niya. Kung di ipod. Ay, asay may pagtuo na ito, anak. Ang Ginoo, excited doon siya na muhatag. Ngayon, wa man. Wa naman nangayo. Mark 11 verse 24, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them. And ye shall have them. Naman, tinuod pa ni sintong kinabuhi. Kung tahan ko, tinuod pa ba ni? Kung tinuod pa ni, padayon tag-pray, man. Kung sa mga dagkong butang na instill sa ito, panahon pa ni Pastor Chris, nga na-challenge siya before, padayon nun ta na. Ang sabi mo yun na ba? Nila ngayon, buhi naman tani. Ayaw, ano man. Nagtanaw ang Ginoo sa itong pagtuo. Kaya kung di na ka mangayo, i-release pang mas Ginoo na. Pagtuo. Mabito itong, ang Ginoo, before siya ni namin itong sa iyang pag-mission ko din sa aning kalibutan na. Ato sa Matthew chapter 9. There's verse 28. And when he was come into the house, Jesus Christ, the blind man came to him, and Jesus said unto them, believe ye that I am able to do this? Mutuo ba mo nga makahimo ko ani? Mubalik na mutuo pa ba ta? Mutuo ba mo makahimo ang Dios? Pero sa itubag sa blind man, they said unto him, Yea, Lord. Verse 29, then touched he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. According to your faith, be it unto you. Sumal na sa inyong pagtuo. Ano bitaw ang sahay ba? Basin na kuha na ba? Nitiglom na ang atong pagtuo ba? Ngunang di na ta kapangayo, mga dagkong butang, luwa na ta nag-desire, ng dagkong butang. Ano man? Tiglom naman. Ngunang Ginoo. Kapon. Muna yun bang, kung ang pagtuo mo na itong River Jordan, katunta, i-revive na. Salig ta sa Diyos. Increase itong faith nga to sa Diyos. Pray to padayon. Lord, kay mahimo lagi nimo ni Lord. Lord, pasaylo ko ani, wasi nuwa na kong desire ni Lord kay wa na. Ikapoy na wag
Pero Lord, di ko mundang. Ano man, nagtanaw ang Ginoo sa itong pagtuo. Umulihok siya, depende sa itong pagtuo. Ngayon, balik lang. Unsa atong River Jordan? Tagsa-tagsa na to, lahi tag River Jordan sa itong kinabuhi. Nung balik na, we can cross the Jordan River. Sa challenges, gihatag sa Ginoo nato, natanaw na, we can cross. Sa himo niya aning tawhan sa katawhan sa Dios, himo niya sa Israelites kuyog sa leadership ni Joshua, matag-usa nila gikan sa pinakabata padong sa pinakadago ni tabok sila by foot until na cross nila ang River Jordan tungod sa gihimo sa Dios. Ug mo po na sa tuwa ba? Nga pwede himuon sa Ginoo nato. Naay blessing nga i-release na niya na. Kung naay River Jordan, ang ato ang madaog sa atong kinabuhi. Amen? Musta ang ato ang mata nga to sa Dios? Naapa ba? Or lingi-lingi na taas ay option, line option. Kumusta ang atong kaugalingon? Ginoo na ba? Mahimaya bang Ginoo na? Nalipay ba bang Ginoo tan-aw nato nga sa atong pagpuyo isip Kristohanon ning kalibutan na? Musta ang atong pagsalig siyang pulong? Musta atong pagtuo? Amen? Kaya kung naa na, I know, I do believe, na ang promised land. Nakuha na to. Amen? Manindog ta. Mong dalay ko nga Diyos, salamat kay Lord sa pag-remind ka na mo. Salamat kay simong pulong. Salamat kay Lord, yes, laylahi mi, Jordan River sa mong kinabuhi. Laylahi mi sa mga ginikanan, matag-usan na mo, Lord. Sa member ni imong iglesia. Laylahi mi, Lord. Pero salamat kay Lord nga ang kaning pagkuan nimo kanamo, Lord, mga challenges gihatag nimo kanamo, Lord. Pag build up lang jud sa amo ang pagtuo, sa amo ang isip imong kanakan, Lord. Musa tabangi mi. Unsay kulang, Lord, namo nga nimo. Sa ilua mi, Lord, na siguro na pa sa mong kasing-kasing, na pa may gipang taguan rin sa moang mga kasing-kasing sa mong nahuna, Lord. Nami mga kanang kahugawan, Lord, di lang sa mong unod, hasta sa moang espiritu. Amoy nakadagdangan, Lord, nga dili mo release ang blessing. Sa ilua mi, Lord, nga wa mi ka ang amo ang pagsalig si mong pulong, Lord, mabaw rin kayo. Sa ilo ami, wa naman, wad ami pagtuo, Lord. Ngayon amo ang mata, Lord, wa naka-fix nga nimo. Di mo nang di mi kahulat, di mi ka-obey nimo, di mi ka-follow nga nimo. Sa Lord, tabangin mi. Nga, minundomin, Lord. Nga, why problema ang pagpanalangin nimo? Kay buot nimo, Lord, nga panalanginan mi. Buot nimo, Lord, nga i-wonder si himuon nimo sa mong kinabuhi. Ang amo lang, Lord, na we can cross the Jordan River sa among kinabuhi. So tabangi mi, Lord. Amo ni matabok, mga challenges, Lord, amo ni madaog. Ay blessing ang giandam nimo. Salamat kayo, ikaw among Dios. Yung pulong, Lord, I will never leave thee nor forsake thee. Salamat kayo, naa ka. Ang amo lang, Lord, kami, Lord. Na yung mga sekreto, sumala si mong pulong, Lord. Kinahanglan na mo, lig-uno na mo. Sa Lord, tabangi mi. Lord, sa mo ang pagbulag karon, mabani kami. Matag-usa, Lord, gikan nire, padong sila matagpanimalay. Protection ni Lord, dama ugma, Lord, sa mga trabaho na po, sa mga buluhaton, tabangi po, tabangi matag-usa. Dalaygon kay ka, dalaygon ka si mong pulong, dalaygon ka, Lord, yung pag-uban nimo karong adlaw, karong kagabi una. Kadandong og himaya, Lord, among ibalik na kanimo. Ang giyamutan na, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo.
Kapartner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong paglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon nga malig-on nga kugmaon alang kanako. Mahimo nako magmalampuson sa akong pagskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo nako ang magmalampuson sa pagskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga sa dili pasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong gabi, og dalaygon atong buhi nga Dios.